Muli isang magandang hapon po sa ating lahat at tunay na isang privilege po para sa amin na makabalik muli sa inyo, makasama kayo sa pagsamba at pagluwalhati sa ating Panginoon. And in behalf of the brothers and sisters from Molino Grace Bible Church, bumabati po kami ng isang happy anniversary para po sa Herald of Grace Covenant Bible Church. Tayo po ay magsimula sa panalangin. Aming Diyos, tunay na wala sa amin ang marunong, wala sa amin ang matalino, at wala sa amin ang kayang umunawa ng inyong mga salita sa aming sarili lamang. Kaya hinihiling namin na magliwanag kayo sa amin sa hapong ito, na sa pag-aaral namin ng inyong mga salita, makita namin si Kristo at tunay na ang liwanag ni Kristo ang siyang maging dahilan upang kami ay lumakad rin sa liwanag ng kanyang kabanalan. Kaya samahan niyo po kami sa hapong ito, panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. For some of us, kung familiar tayo sa palabas na Tom and Jerry, no, yung palabas na Tom and Jerry, there is Tom, which is the cat, and he spends all his time, every episode, trying to catch itong si Jerry, yung the mouse. And no matter how clever or no matter how, let's say, sneaky or no matter how high-tech yung mga trap na kanyang ginagawa, napapansin natin, he always loses. Laging nakakatakas si Jerry the mouse, and he doesn't just escape, he always wins. And Tom, the cat, always ends up, flattened or in the episode exploded or humiliated yet again. And that particular scene is the Pharaoh in the book of Exodus. Pharaoh is the king of Egypt, and he always tries with all the power and all his soldiers and all his control. Lagi siyang natatakot dito sa grupo ng mga alipin na ito. And so he tries his best. Kagaya ng nakita natin nung nakaraan, he always tries his best to crush them, he enslaves them, he oppresses them, he even tries to kill the baby boys. But the harder he tries, the more God's people grow. And Pharaoh is in a losing battle. At kung mapapansin natin dito, very telling yung irony dito, because the real power in the story is not Pharaoh, which is the emperor, not Pharaoh the king, but it is God who is working behind the scenes. And here's the thing, kagaya nung nakita natin the last time, God is not even mentioned that much in this chapter. It's always Pharaoh who tries to do everything. It's always Pharaoh who does the work. And God is somewhat silent. He doesn't speak. He doesn't show up in fire or in thunder. But there we see that his care is everywhere. And just because, the last time we saw, just because the hand of God is unseen, doesn't mean that God's hand is not real. And this afternoon, maybe that's what we need to hear too. Maybe we feel that like God is far away and our life feels out of control. And today we're going to see that the God who cares for his people in Egypt is still the same God who cares for us. Kagaya ng ating inawit, his eye is on the sparrow, and I know he watches over me. The story continues in the second chapter of the book of Exodus, Exodus chapter 2. And as we read from this story, I'd like you to notice 3 scenes in this story. 3 eksena sa kwentong ito na nagpapakita sa atin that God is the God who cares. God is not just the God who is there in Exodus chapter 1, but it is heightened in Exodus chapter 2. This afternoon we will see that He is the God who cares for His people. At tayo bilang mga tao ng Diyos, we are not just called to listen to this fantastical story dahil sa mababasa natin, talagang nakaka-amaze yung mga detalye, even yung tension na makikita natin dito. But we as God's people are not just called to listen to this fantastical story because as we will see, we are called to believe in this God and to humble ourselves before this God and learn to call upon this God who cares for His
people. And so 3 scenes dito sa kwentong ito, 3 eksena na nagpapakita that this is the God who cares for His people. And the first scene is this: a child is born. This is the first episode, the child is born. And we read that from verses 1 to verse 10. Now note, pansinin natin, kapag binasa natin from verses 1 to verse 10 ng Exodus chapter 2, we read there that Moses was born despite the order to kill male sons. Ang sabi sa Exodus chapter 2 verse 1, may isang lalaki sa lipi ni Levi na humayo at nag-asawa ng isang anak na babae ni Levi. Ang babae ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Nang kanyang makita na ito'y maganda, kanyang itinago ito ng 3 buwan. Now, the man and the woman there is not named, but we know from Exodus 6:20 that the man is named Amram, and he took Jochebed as his wife. And so, ang sabi dyan sa verse 1, sila'y parehas na sa lipi ni Levi, emphasizing that they are clearly Israelites or Hebrews. Sila yung mga tao na inaalipin dito ni Faraon, at sila yung mga tao na kung saan kapag nagkaroon sila ng anak na lalaki, ito ay dapat nilang patayin. Now, what we notice here is that the situation is unfavorable for children. First, they were slaves. They were subject to the most brutal oppression, and there is an active kill order for their male sons. Pero silang dalawa, ang mag-asawang ito ay kumilos sa kanilang pananampalataya, and they had children. This act of faith is anchored on God's preserving and multiplying them. And here's a lesson about faith that we can see here from the first 2 verses of Exodus chapter 2. That this brave couple feared God more than they feared any man. Kagaya ng mga midwives na mas natakot sa kamay ng Diyos kaysa sa kamay ng Faraon, itong mag-asawang ito, they were determined to live by faith. Raising a child is always an act of faith. It's by faith that the husband and the wife would pray for a child, and this is by faith that they give birth in such unfavorable situations. And it's by faith that they train their children and send them out into the world. At ito yung makikita natin sa Exodus chapter 2 verse 1 to 2, that Jochebed conceived and bore a son. Now, hindi ito yung una nilang anak. She had Miriam and Aaron, who was 3 years older than Moses. But this child is no ordinary son. Sabi dyan sa verse 2, nakita niya na ito ay maganda. And in Acts chapter 7 verse 20, mababasa natin doon that Moses was lovely in the sight of God. And so, this is a story about a child who is born. And as admirable as babies are, what makes this story terrifying was that this baby is born under a death sentence. Dahil sa anumang pagkakataon, maaaring may makarinig na ihipsyo sa iyak ng batang ito. At pwede siyang kunin at itapon doon sa ilog Nilo. And that's what happened next in verses 3 to 4. Ang sabi doon sa verse 3, nang hindi na niya ito maitago pa, ikinuha niya ito ng isang basket na yari sa papiro at pinahiran niya ng betun at alkitran. Kanyang isinilid ang bata roon at inilagay sa talahiban sa tabi ng ilog. Tumayo sa malayo ang kanyang kapatid na babae upang malaman ang mangyayari sa bata. Now, dahil lumalaki na ang batang ito, maaaring delikado na para sa kanila to keep this child any longer. And as a mother, hindi naman maitapo ni Jochebed itong batang ito sa ilog. Kaya nakaisip siya ng paraan. Sumunod siya sa utos, tapo ng bata sa ilog, pero hindi siya sumunod sa layunin ng utos na patayin ang bata. Basically, ang ginawa niya, sabi sa verse 4, verse 3, sinilid niya sa basket, ginawa niyang waterproof yung basket na ito, at maingat na itinabi doon sa talahiban sa tabi ng ilog. And even sent yung older sister, which is si Miriam, para bantayan yung kanyang sanggol na kapatid, which is later revealed to be Moses. Now comes the conflict or the tension in verse 5. Noon, ang anak na babae ni Faraon ay lumusong upang maligo sa ilog at naglakad ang kanyang mga alalay na babae sa tabi ng ilog. Kanyang nakita ang basket sa talahiban at ipinakuha sa kanyang alalay. Verse 6, nang kanyang buksan ito, nakita niya ang bata at narito ang sanggol ay umiyak.
at kanyang kinaawaan siya at sinabi, ito'y isa sa mga anak ng mga Hebreyo. Now here comes the tension. Hindi na nila maitago itong batang si Moses, and so they decided to send him into the river, but not before being waterproof. But then somebody came and saw. And at this point, hindi mo alam anong posibleng mangyari sa batang ito. I mean, you put a child in a basket and you throw him in the river. Marami mga possibility na mangyari. It's a river after all. Baka may mga buwaya o baka hindi effective yung pag-waterproof, baka lumubog. Or in a sense, baka yung bata mismo ay tumalon from the basket o di kaya baka naman mapabayaan o mamatay sa gutom itong batang ito. But at that very moment, may nakakita. And you think it's a good thing. May nakakita sa batang ito. May magliligtas sa kanya. But the person is identified as the daughter of Pharaoh. Isa sa mga prinsesa ng Ehipto. The daughter of Pharaoh came together with her servants. And nandito yung question sa atin. Aksidente ba na dumating ang anak na babae ng Faraon? It's not. Nakita niya ba yung basket by accident? Still, hindi. Did she open it by accident? Of course, baka na-curious siya ano yung laman ng basket na ito. Wala to madalas kapag naliligo siya, but may basket dito sa talahiban. Curiosity got to her. But we know that it was not an accident. And so she opened it, inutusan niya yung kanyang mga servants to open the basket, and she recognized that it was one of the Hebrews' children. And naturally, ang iisipin natin, it's a daughter of Pharaoh. Baka maramdaman niya yung order ng kanyang ama na patayin yung lahat ng mga male sons of Hebrews. Pero ang sabi doon sa verse 6, ng kanyang buksan, nakita niya ang bata, umiyak ang sanggol, at ito ay kanyang kinaawaan. Of course, the daughter realized it's one of the Hebrews' sons. Dahil nasa ilog, sino ba naman maglalagay ng sanggol sa ilog? Napansin niya na ito ay isa sa mga anak ng mga Hebreyo. And so what adds to the dramatic nature ng kwentong ito is that pinapapatay ng Faraon yung mga sanggol. And here is the daughter of Pharaoh. Siya mismo yung nakakita sa sanggol na ito. At hindi mo alam ano yung gagawin niya. Tutuluyan niya ba ang sanggol na ito? And what makes this more dramatic in terms of tension is that mismong the daughter of Pharaoh is the one who rescued this child who is born. Now, patuloy tayo sa kwento. Miriam, who was watching over, ang sabi sa verse 7, na magkagayoy sinabi ng kanyang kapatid na babae sa anak ng Faraon, aalis ba ako upang itawag kita ng isang tagapag-alaga mula sa mga babaeng Hebreya na mag-aalaga ng bata para sa iyo? Of course, Miriam, who was watching from afar, courageously approached the princess. And naturally, Miriam would call on his mother para alagaan ng batang ito dahil sabi sa kanya nung daughter of Pharaoh, verse 8, umalis ka. At ang batang babae umalis at tinawag ang ina ng bata. At sabi nung daughter of Pharaoh, verse 9, sinabi ng anak ng Faraon sa kanya, dalhin mo ang batang ito at alagaan mo para sa akin at uupahan kita. Kaya't kinuha ng babae ang bata at inalagaan ito. This is a win-win situation for all sides. The daughter of Pharaoh got what she wanted. What she wanted is to save this baby. Hindi natin alam. Possibly, naghahanap siya ng heir. This is a win-win situation for Jochebed, Moses' mother, kasi naging official nurse siya. At ang sabi doon sa verse 9, meron pa siyang bayad, even though siya talaga yung original na magulang nito. And it's a win-win situation even for Moses, kasi Moses lived despite the order na patayin lahat ng male sons. Nabuhay si Moses, at hindi lang siya nabuhay siya in the most luxurious way possible. He was raised by his Hebrew mother and he got educated from the Egyptian royal court. Na walang indication dito sa narrative na ito na sinadya ng magulang ni Moses na itapon siya sa ilog para makita siya doon ng Egyptian princess. Napakadelikado ng ganong strategy kasi baka nga tuluyang ipapatay itong batang ito. Pero
makikita natin, here's another lesson about faith. That the parents of Moses, this is a desperate commitment of their child into the hand of God. Kung saan wala na silang kakayanan, the resources are scant. Lahat ito ay ubos na. But then, Jochebed is praised in Hebrews 11 verse 23, na kung saan ang sabi doon sa Hebrews 11 verse 23, by faith, Moses, when he was born, was hidden for 3 months by his parents because they saw he was a beautiful child and they were not afraid of the king's edict. Yung mga magulang ni Moises mas takot sa Diyos kaysa sa kamay ng Faraon, kagaya ng mga nakita natin sa midwives. And so, what's the point of these first 10 verses tungkol sa first episode that a child is born? Now, the point is this, that God protects and preserves the deliverer of His people. Sino ba itong sanggol na iniligtas at iniahon mula sa tubig? This is none other than Moses. Ang sabi sa verse 10, kanyang pinangalanan siyang Moises dahil sinabi niya, sapagkat aking iniahon siya sa tubig. The deliverer of God's people is here. He had to be born amidst dire circumstances, pero siya'y iniligtas mula sa lahat ng ito dahil ang layunin ng Diyos para sa kanya is for him to deliver and defend the people of God from their oppression. Now, para sa magulang ni Moises, I will let this child go dahil hindi ko na kayang alagaan, hindi ko na kayang itago ito. Pero bahagi pala ito ng plano ng Diyos para tulungan hindi lang yung kanilang bansa, kundi maging si Moises mismo. This is a way to achieve Moses' destiny because this little child who was born is destined to become Israel's Savior. Now, this is just the first 10 verses. Paano natin nasabi? Hindi pa natin nakikita yung the rest of the story ng Exodus na si Moises ang pinili ng Diyos upang iahon ng kanyang bayan. Paano natin nasabi that this little child was destined to become Israel's Savior? Makikita natin ito from verse 3. Sabi doon sa Exodus 2 verse 3, he was placed in an ark. Sa ibang translation, he was placed in a basket, in an ark, basically. The container in which Moses is placed, sabi sa ibang translation, it is an ark in Hebrew. And the only other word or item in the Old Testament na tinawag in the very same way, guess what? Is in Genesis chapter 6. That much larger vessel na iniligtas si Noah at ang kanyang pamilya mula sa napakalaking baha in Genesis chapter 6 verse 14. And the author of Exodus deliberately chooses this very same term para kapag nabasa ito ng mga ancient readers, maaalala nila, ark ang ginamit na salita. Saan ba natin nakita ito? Makikita natin yan sa kwento ni Moses. It's to evoke the memories of the divine deliverance of Noah from drowning. And what does it say to us? Just as that God's hand of grace was on Noah, the deliverer, bringing salvation because of the ark, so it was with the deliverer who is Moses. It's not an accident na itong salitang ito ang ginamit in these two places and only in these two places dahil pinapakita sa atin dito that these two individuals, Moses and Noah, they're both major role players in God's plan of redemption. And they are both saved from certain death kung saan iniligtas sila ng kamay ng Diyos. And so, diyan natin masasabi na si Moises ay magiging tagapag-ahon ng kanyang bayan mula sa Ehipto. At isa pang indicator that this child would be the deliverer of God's people is in verse 10. Ang sabi dun sa verse 10, he was named Moses. Now, sino yung nagpangalan sa kanya? The daughter of Pharaoh gave the child the name Moses. Now, what's ironic here is that bakit pinangalanan ng anak ni Faraon itong batang ito? Preferably siguro, pinangalanan niya to claim ownership. Akin ang batang ito, ako yung nakakita sa kanya, kaya ako ang magpapangalan sa kanya. And that's what her logic is. Ang sabi nun sa verse 10, the daughter of Pharaoh gave the child the name Moses. Ibig sabihin, I drew him out of the water.
Ako yung nag-ahon sa kanya mula sa tubig. Kaya ang pangalan niya ay Moses. It's a perfect name, given the fact that when we read the rest of the story in Exodus, it was Moses na kung saan siya yung ginamit ng Diyos to draw His people out of Egypt. Kaya sakto yung pangalan niya na Moises. The daughter of Pharaoh thinks, ako magpapangalan sa kanya. Ako ang may-ari sa batang ito. Ako ang nag-ahon sa kanya sa tubig. But little did she know, even the very name Moses, isa itong indicator na ang batang ito ang siyang gagamitin ng Diyos para iahon ang kanyang mga tao mula sa pagkaalipin sa Ehipto. But then we see here and we notice here, napakapamilyar ng kwentong ito na may sanggol na ipinanganak at later on siya ang magiging tagapagligtas ng kanyang mga tao. And the most obvious parallel, of course, is in Matthew chapter 1 to chapter 2. We're all familiar with the Christmas story. What Pharaoh is to the infant Moses, si King Herod doon sa infant Jesus. You have Jochebed and Amram and Miriam doon sa kwento, and you have Mary and Joseph sa kwento ni Jesus. You have the Magi in the New Testament na kung saan sila yung inutusan para ituro ang landas papunta kay Jesus para patayin ni Herodes ang batang ito. And you have Pharaoh's daughter na kung saan siya ay duty bound na ipatupad yung utos ng kanyang ama pero hindi niya ginawa. And the parallel is that in both birth instances, sa kaparehas na pangyayari na may sanggol na ipinanganak, it is God who sovereignly watches over and preserves the life of these little children who in their adult years will become the chosen by God to save His people from their sins. And that's the point here, that from verses 1 to verse 10, it is God who protects and preserves the deliverer of His people. And ano yung tinatawag sa atin ng text na ito? We are called from this text, and here's the challenge, to believe in the power of God who delivers. Kailangan nating maniwala at kailangan nating sampalatayanan ang kapangyarihan ng Diyos na kung saan nagliligtas. Now, bakit? Bakit natin kailangang sampalatayanan o paniwalaan ang kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas? Because number one, this is a real deliverance. Totoong pagliligtas ang makikita natin dito sa pangyayaring ito. Now, at this point of the story, maraming mga scholars na nagsasabi na, well, itong part na ito ng Exodus, kwento lang naman yan. Paano nila nasabi? Common motive daw kasi sa mga kwento noon na merong bata na iniiwan. Tapos later on, yung batang iniwan na ito magiging hari o magiging leader ng kanyang mga tao. In fact, si King Sargon, founder of the Akkadian Empire, meron siyang similar parang rags to riches story na siya daw ay nandoon sa ilog, tapos niligtas siya from that river, tapos later on, naging heroic king siya. And that's what the scholars point to para sabihin na hindi totoo yung kwentong yan. Kasi common na motive yan sa mga kwento noon. Hindi raw totoo itong kwentong ito ni Moses, and therefore, hindi rin totoo si Moses. Now, what's our answer to that? Yes, there could be parallels. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi na totoo agad si Moises. Now, paano natin masasabi yan? May napapanood tayong mga common motive sa mga pinapanood natin. No, halimbawa, makikita natin sa mga pelikula, yung magulang, iniwan yung sanggol sa isang simbahan, kundi kaya sa isang ospital. Hindi natin iisipin na sa pelikula lang yan nangyayari o sa mga palabas lang yan nangyayari because we know na kaya yun pinoportray sa mga kwento o sa mga pelikula. It's because nangyayari ito in real life. No, usually, the case, yung mga pangyayari na totoo, ito yung pinagmumulan ng mga pangyayari sa kwento. And it's not the other way around. And sadly, totoo sa panahon nila na merong mga exposed child motive. Bakit? Kasi common sa kanilang panahon na kapag hindi kayang buhayin, iniiwan.
And so kailangan nating paniwalaan na totoo ang pangyayaring ito because what's at stake here is the reality of the saving power of God. Think of this, kung hindi pala totoo itong kwentong ito ni Moises, hindi rin totoo yung pagliligtas ng Diyos. At hindi rin totoo na meron siyang iniligtas na bayan mula sa Ehipto. At hindi rin totoo yung basehan ng New Testament na kung saan ang illustration ng New Testament sa salvation ng mga anak kay Kristo ay salvation from the bondage of sin. Kung hindi pala totoo itong bondage in the Old Testament from Egypt, hindi rin magiging totoo yung pananampalataya ng mga sumasampalataya kay Jesus. And if this is not true, it's not worth it for us to be here. But brothers and sisters, we know that this is a true story. Totoo itong nangyari. Kaya kailangan nating paniwalaan ang totoong kapangyarihan ng Diyos na totoong nagliligtas ng kanyang mga tao. Kung hindi totoo itong kwentong ito, it's not worth it to even read this story at this setting. Tayo na lang magbasa sa ating mga bahay kung gusto natin. Pero totoo pala ang pangyayaring ito. Kaya kailangan nating tingnan ang kwentong ito not just as a story, but this story calls us to believe in the power of the God who saves. Kung hindi pala totoo ang kwentong ito, hindi totoo si Moises, hindi totoo ang pagliligtas ng Diyos, at hindi pala totoo yung ating pananampalataya. At kung hindi totoo yung ating pananampalataya, hindi totoo ang Diyos na nagliligtas, what's the purpose of us being here? Ang mga problema natin, totoo. Totoo, nararamdaman natin yung mga epekto ng kasalanan. We live in this reality that we face the difficulties of our daily lives. Nararamdaman natin ano yung epekto ng kasalanan sa ating sarili. Totoo yung mga problema natin. Totoo yung nasisira ang relationship dahil sa kasalanan. Totoo yung kalungkutan. Totoo na kapag may namatay, nalulungkot tayo. At alam natin na resulta ito ng pagkahulog ni Adan sa kasalanan. Kung hindi pala totoo ang Diyos na nagliligtas, anong pag-asa natin na humarap sa mga totoong problema na dala ng kasalanan? Dahil ang kailangan natin, brothers and sisters, we need a God who can actually do something to help us. And in this story, makikita natin that there's a real God who offers a real deliverance, real salvation. He is a God who is really at work in this story. And we know by faith na siya rin ang Diyos na who is really at work in ourselves na para tulungan tayo na harapin yung mga totoong problema na dala-dala ng mga ating mga kasalanan. Bakit natin dapat paniwalaan ang kwentong ito? Hindi lang dahil totoo ang Diyos na nagliligtas, kundi ang Diyos na ito, siya rin ay nagtatagumpay sa kasamaan. No, at the very darkest moment of Israel's captivity, napakadilim ng pangyayaring ito sa kasaysayan ng Israel. Evil is rampant. Sila ay under the heavy burden of slavery. At ang lahat ng male sons ay dapat patayin. At that very moment na kung saan parang si Pharaoh na ang magtatagumpay dito kasi ginawa niya ang lahat para mapigilan ang paglago ng mga tao ng Diyos. At that very moment, God is working to save His people. At ano yung kanyang plano? May ipanganak na isang sanggol. At itong sanggol na ito ay dalhin mismo sa paanan ni Pharaoh. Kaya ang Diyos na ito ay nagtatagumpay mula sa kasamaan. And in a sense, kapag binasa natin itong kwentong ito, madali nating makita na totoo nga, ang Diyos ay nagtatagumpay sa kasamaan kasi nagtagumpay siya. Dito, kay Moises, madali siyang tingnan sa isang pagbasa. It's easy to talk this way from the pulpit na kung saan magtiwala tayo sa Diyos kasi ang Diyos ay nagtatagumpay. But when we go back to our daily lives na parang ano ba itong nangyayari sa akin? Parang wala namang tagumpay dito. Meron tayong mga intense period of suffering or longing or questioning and doubt. Totoo ba yan, bro? Na ang Diyos nagtatagumpay sa kasamaan? Bakit parang mas maginhawa pa yung buhay ng mga masasama kaysa sa akin? Bakit hindi pa ipakita ng Diyos yung tagumpay niya ngayon at tapusin na lahat ng problema ko?
Nevertheless, brothers and sisters, here's the point. God has shown himself faithful in the past. And we trust by faith that he will complete a good work in his people. Romans 8:35, who shall separate us from the love of Christ? May trouble or danger? Sabi ni Paul, no. In all these things, we are more than conquerors through him who loved us. He is a saving God. And as we said, Exodus is about, it's not just about yung kwento ng Israel. It's not just a fairy tale kung paano sila nakalabas sa Egypt with so many signs and wonders. Exodus is a book about the mercy and salvation of God. Dahil wala itong mga pangyayaring ito, hindi ito mangyayari kung hindi nag-overrule ang Diyos sa kanyang providence. Kung hindi nagliligtas ang Diyos, walang mangyayaring Exodus at hindi rin mabubuo ang kwento ng ating mga kaligtasan. And because we know we are saved, alam natin na totoo ang kwentong ito dahil ang Diyos ang siyang nagliligtas, nagpe-preserve ng kanyang deliverer at hindi lang yun, ang Diyos mismo ang nagliligtas sa kanyang mga tao. And brothers and sisters, from beginning to end, salvation belongs to our God. The God who cares shows himself in the child who is born. But not only that, the story continues in its second episode, in verse 11 to 22, wherein a man is exiled. So from a child is born to a man who is exiled. Now note, Moses, what happened here is that Moses murdered an Egyptian and he fled to Midian. Now the account of his life, mabilis ang takbo from episode 1 na siya'y nanganak to the next na ipinanganak to episode 2 na kung saan siya ay 40 years old na dito, sabi sa Acts chapter 7 na siya'y 40 taong gulang na, he was educated in all wisdom, ang sabi doon siya'y makapangyarihan sa kanyang mga salita at mga gawa. Nang mga araw na yon, ang sabi sa verse 11, nang malaki na si Moises, nagtungo siya sa kanyang mga kapatid at nakita ang kanilang sapilitang paggawa. Here's what he saw. Kanyang nakita ang isang Ehipsyo na binubugbog ang isang Hebreo na isa sa kanyang mga kapatid. Ano yung kanyang ginawa? Siya'y tumingin sa magkabi-kabilang dako at nang siya'y wala nang makitang tao, kanyang pinatay ang Ehipsyo at kanyang itinago sa buhanginan. Now, yung puso ni Moses is in a good place. Galing ito sa place of mercy and compassion tungo sa kanyang kapatid. Pero, what he did was wrong. Yung kanyang compassion para sa kalagayan ng kanyang mga brothers nagresulta sa kanyang pagpatay ng isang Ehipsyo. At alam natin na mali yung kanyang ginawa. Kahit na yung motivation niya ay siguro dahil sa concern sa kanyang mga kababayan, mali yung ginawa niya. Kasi siya mismo tumakas. At ang sabi pa dun sa verse 12, tumingin siya sa magkabi-kabilang dako. Naghanap siya kung may nakatingin ba sa kanya, may witness ba dito. Nung nakita niyang wala, pinatay niya. At itinago niya pa doon sa buhanginan. And a day after striking dead the Egyptian, kinabukasan, sabi sa verse 13, nang siya'y lumabas, may dalawang lalaking Hebreo na naglalaban. At kanyang sinabi sa gumawa ng masama, bakit mo sinasaktan ang iyong kasama? Sinabi niya, sinong naglagay sa iyo bilang pinuno at hukom sa amin? Iniisip mo bang patayin ako gaya ng pagpatay mo sa Ehipsyo? And so, akala ni Moses, walang nakakita doon sa kanyang ginawa. Akala niya na itago niya doon sa buhanginan yung kanyang pinatay na Ehipsyo. But the very next day, nakita at sinabi niya mismo ng kanyang kababayan na papatayin mo rin ba ako? Kagaya ng ginawa mo doon sa pagpatay mo sa Ehipsyo. And natakot si Moises. Of course, sa pangyayaring ito, sabi doon, natakot si Moises at kanyang inisip, tiyak na ang bagay na ito ay alam na. At totoo na kumalat ang balitang ito dahil si Moises, as powerful as he is, pag may ginawa siyang ganung bagay, it's a controversy na agad-agad malalaman ng mga tao. Ang sabi sa verse 15, nang mabalitaan ng Faraon ng bagay na ito, ninais niyang patayin si Moises. Subalit, si Moises ay tumakas mula kay Faraon at nanirahan sa lupain ng Midian. Siya'y umupo sa tabi ng
ng balon. Kinwestiyon basically ng isang Israelite yung judgment ni Moses. Papatayin mo ba ako kagaya ng pagpatay mo doon? Natakot si Moises kasi may nakaalam. At even si Pharaoh, nung nalaman niya, gusto niyang patayin ito agad si Moses. There's no allowance na lumaki ka naman sa Egyptian court. You are raised by the Pharaoh's daughter. Hindi. Nung nalaman ng Pharaoh, ipapatayin din talaga si Moises. Kaya ang kanyang ginawa, he fled to Midian. It's a place outside Egyptian control perhaps, dahil dun siya tumakas, thinking na wala ito sa kamay ng Faraon. This is a place outside Egyptian control. And more than that, Midian is also a dry place in the Sinai desert. Kaya ang sabi doon, siya'y umupo sa tabi ng balon. It's a desert, mainit, nakakauhaw. Naturally, doon siya pupunta. Umupo siya sa isang balon. O habang nandun siya, in that dry place, ang sabi doon sa verse 16, ang pari noon sa Midian ay may 7 anak na babae. Yung mga anak na babaeng ito, sila'y dumating at umigib ng tubig at kanilang pinuno ang mga inuman upang painumin ang kawan ng kanilang ama. Now, as Moses watches, pinapanood niya itong mga anak na babae ng pari sa Midian na mag-igib. As Moses watches, there were male shepherds who came and took advantage of the women. Sabi sa verse 17, ang mga pastol ay dumating, sila'y pinagtabuyan. Ngunit si Moises ay tumindig at sila'y pinagtanggol at pinainom ang kanilang kawan. So Moses is portrayed here as the defender of those who are being wronged. At this time, wala siyang pinatay. Kagaya nun sa unang pangyayari na kung saan nakita niya itong Egyptian na ina-abuse yung kanyang mga kababayan, pinatay niya. By this time, nakita niya yung mga male shepherds na tinatabo yung mga female shepherds. He acted to combat the injustice. This time, wala siyang pinatay. Kanyang ginawa, he only drove them away. It's a contrast of what previously happened in Egypt. Ang sabi pa dun sa verse 17, hindi lang siya tumindig para ipagtanggol, siya'y tumindig rin para painumin ang kanilang kawan. And so, yung pangyayari dito kay Moises, nakaupo siya sa balon. It's not an accident na doon siya umupo at makita niya ang mga pangyayaring ito. Kasi itong mga babaeng ito, nung sila'y umuwi sa verse 18, nang sila'y dumating kay Reuel na kanilang ama, later on this is revealed to be Jethro, ang sabi doon sa verse 18, bakit napakadali niyo atang dumating ngayon? Their father thinks, bakit ang bilis nila umuwi ngayon? Normally, matagal sila umuwi kasi baka nandun yung mga male shepherds at nahihirapan sila mag-igib. And so the unexpected arrival of the women early prompts their father to ask, bakit sila maaga umuwi? And so ang sabi dun sa verse 19, kanilang sinabi, niligtas kami ng isang Ehipsyo. They think Moses was an Egyptian because of course he was raised as an Egyptian, kaya yung kanyang itsura, pananalita was like an Egyptian. Sabi doon, niligtas kami ng isang Ehipsyo mula sa kamay ng mga pastol at hindi lang kami niligtas, inigib niya pa kami ng tubig at hindi lang yon, pinainom pa yung aming mga kawan. And so these are the series of events that led to or that resulted to Moses having a son. No? Ganun kabilis yung mga pangyayaring ito. Pumatay siya sa Egypt, tumakas siya sa Midian, may na-meet siyang mga female shepherds, tapos nung pag-uwi, ang sabi nung father ni Jethro, verse 20, sinabi niya sa kanyang mga anak, saan siya naroon? Ba't niyo iniwan ng lalaking yun? Tawagin ninyo siya upang makakain ng tinapay. And as a result, he was invited for a meal. At hindi lang siya invited for a meal, this act of service got him rewarded, not just with bread, but also with marriage. So from verse 21, si Moises ay nasihang nakitira sa lalaking yon, at kanyang binigay kay Moises si Zipporah na kanyang anak na babae. And verse 22, nanganak siya ng isang lalaki at kanyang pinangalan ng Gershom. Ibig sabihin ng Gershom, ako'y manlalakbay sa ibang lupain. And so in spite of being welcome in the family of Jethro of Reuel, si Moises, he's still feeling alienated. Kasi siya'y pinalaki ng Hebrew parents, pero lumaki siya sa Egyptian culture.
Tapos after 40 years of being an Egyptian, nandito siya ngayon sa isang strange land. Kahit na merong pamilya na tumanggap sa kanya, nagkaasawa siya, nagkaanak siya, nandun pa rin yung pakiramdam ni Moises na siya'y alien and stranger dito sa lupaing ito dahil pinangalanan niya yung kanyang anak na Gershom, ibig sabihin ako'y manlalakbay sa ibang lupain. Now, what's the point of this story? Si Moises pumatay, tumakas. Anong punto ng kwentong ito? The point is this, that God prepares Moses to be the deliverer of his people. Inihahanda ng Diyos si Moises para maging tagapagligtas ng kanyang bayan. Sa paanong paraan? By making him flee from Egypt. Dahil bahagi ng paghahanda kay Moises ay yung siya ay ma-exile. Hindi pa ito yung tamang panahon para siya ay magsimula na maging pinuno ng mga tao ng Diyos. Although yung kanyang mga aksyon, natural sa kanyang puso na iligtas itong mga naaapi. Hindi pa ito yung panahon para kay Moises na mag-qualify bilang tagapagligtas ng kanyang mga tao. Plus, he committed a sin. Nagkasala siya. Pinatay niya itong Ehipsyong ito. And another thing, kailangan niya pa munang makilala ang Diyos as was later revealed in Exodus chapter 3. Kaya siya nandoon sa disyertong yon dahil ang Diyos ay magpapakilala sa kanya. And the point is this, that God prepares Moses to be the deliverer of his people. God has to prepare Moses for that role. Hindi pa ito yung panahon kay Moises. It's not his place and time to kill an Egyptian kahit na yung lalaking ito ay mga alipin. Hindi pa siya tinatawag ng Diyos para manguna na palabasin yung kanyang bayan mula sa Ehipto. Dahil kung ang Diyos ang magliligtas ng kanyang bayan, gagawin niya ito sa kanyang sariling oras at panahon so that siya ang maluluwalhati at hindi si Moises. And so however noble yung mga motives ni Moises, nung ginamit ni Moises yung pagkakataong ito to take matters into his own hands, siya ay nasa labas ng kalooban ng Diyos. And we must consider ourselves here, no matter how clean our motives are, kung tayo ay kumikilos sa labas ng kalooban ng Diyos, this is sin. Kagaya ng nangyari kay Moises. And because of that, si Moises ay umalis. Tumakas siya. And he was exiled for so long. Yet, ito ay bahagi ng kanyang preparation. Mali na patayin niya yung taong ito. Mali na pangunahan niya yung plano ng Diyos na ilabas yung kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Here's what the New Testament said in Acts chapter 7 verse 25. Ito yung isang interpretation ng New Testament sa mga pangyayaring ito. Acts 7:25, here's what Stephen says of this event. Noon ay inisip ni Moises, na naunawaan ng kanyang mga kababayan na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila naunawaan. Ano yung kasalanan ni Moises? Hindi lang yung pagpatay sa Ehipsyo, kundi yung pag-a-assume na ito na yung panahon para palayain ang bayang ito. Sabi sa verse 27, tinulak siya ng nanakit sa kanyang kapwa na sinasabi, sino ang naglagay sa iyo ng pinuno at hukom sa amin? He was rejected basically because it's not his time yet. And because of that, tumakas siya patungo sa Midian. But remember, bahagi ito ng kanyang preparation. And you might say, teka lang, maganda yung buhay niya sa Egypt. Mula sa maganda, pumangit yung estado ng kanyang buhay, and we're saying preparation ito. Paano naging preparation yun? Is he destined to fail? Destined to lead? I thought Moses was destined to lead. Bakit yung maganda niyang buhay sa Egypt, kailangan muna siyang maalis doon, and you're calling that preparation? Now here's another thing. On a more positive note, here's another passage from the New Testament that helps us interpret anong nangyayari dito sa passage na ito. Yung ginawang ito ni Moises, though siya ay nagkasala at kinailangan niyang tumakas, the New Testament views this as a desire to be associated with the people of God rather than the Egyptians. Here's the word from Hebrews 11:24. Sabi doon, sa pananampalataya ng nasa hustong gulang na si Moises,
Siya'y tumangging tawaging anak ng anak na babae ni Faraon, na pinili pa ang mapasama sa kaapihan ng bayan ng Diyos kaysa magkaroon ng pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Kanyang itinuring na malaking kayamanan ang magdusa alang ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat kanyang pinagtuunan ng pansin ang gantimpala. Sa pananampalataya, iniwan niya ang Ehipto, hindi natakot sa poot ng hari, sapagkat siya'y matyagang nagpatuloy na tulad sa nakakakita sa kanya na hindi nakikita. Ano nangyayari dito? Yung ginawa ni Moises na pagtakas, in-identify ito ng New Testament to say na this is Moses' desire to be associated with the people of God rather than the Egyptians. Sabi doon, tinuring niya na malaking kayamanan ang magdusa kay alang-alang kay Kristo kaysa sa mga kayamanan ng Ehipto. Hindi madali yung ginawang ito ni Moises. It's one thing to say no to the treasures of Egypt, pero hindi lang naman yun ang tinalikuran niya. It's another thing to say no to somebody who risked her life to save your life. Lahat ng panahon, lahat ng relationships na ito, tinalikuran ni Moises. Lahat ng good things na kanyang kinalakihan, kailangan niya itong talikuran. And again, ang Diyos ay hindi absent sa mga pangyayaring ito. In fact, yung humiliation ni Moises bilang bahagi ng kanyang preparation, humiliation, isa ito sa mga ginagamit ng Diyos para i-build yung character ni Moses. Yung pagtakas niya, pag-alis niya sa Egypt, yung pagtalikod niya sa mga kayamanan ng Ehipto, ito'y simula ng paghahanda ng Diyos sa kanya of a lengthy spiritual journey na kung saan magpapakilala ang Diyos sa kanya in Exodus chapter 3. And we can even say na yung kamay ng Diyos mismo ang gumawa nito kay Moises. Kasi kung si Moises ay nanatili sa Egypt, hindi siya magiging handa para maging tagapagligtas ng bayan ng Diyos. And in this case, he is humbled by the Lord precisely para gamitin siyang instrumento ng tagapagligtas. And maybe the most important lesson for us in this episode is that yung pag-alis ni Moises to Midian, nagpapakita na sa kabila ng kanyang kasalanan, tumakas siya. The Lord still loves and cares for him. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng mga bagay na ito, even though consequence ng kanyang kasalanan, pero ginamit ito ng Diyos para ihanda siya, para maging tagapagligtas ng kanyang bayan. And by the time na matapos siya dito sa pangyayaring ito, you know how old he is? He's 80 years old. 80 years old. Yet, God still has a plan for his life. And in some cases, maybe ito rin ang kailangan natin sa ating buhay. The discipline of God might be the preparation that we need for something better in our lives. Sabi sa Hebrews chapter 12, lahat ng disiplina sa kasalukuyan, hindi ka nais-nais. Of course, disiplina yon, masakit talaga yon. Subalit sa hinaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. And the challenge for us is here. We have to humble ourselves under the sanctifying yet caring hand of God. Si Moises, kailangan niyang matutunan yung kanyang leksyon. Moses had to be prepared by God. At sa papaanong paraan, he had to be separated from the world. Kailangan niyang mahiwalay sa sanlibutan na kanyang nakagisnan. Kailangan niyang mahiwalay mula sa mga kayamanan ng Ehipto para siya ay magamit ng Diyos into better service. Bakit siya dinala sa Midian? Sabi nga natin, kailangan niya munang makilala ang Diyos doon. Exodus chapter 3. Kailangan niya munang mabago para siya ay magamit ng Diyos. And that's why we ourselves need to subject ourselves to God's sanctifying and purifying work. Dahil syempre, iniisip ba natin we're better than Moses? That we don't have to suffer inconvenience, that we don't have to leave behind the treasures of Egypt. Bahagi ito ng pag-iingat ng Diyos sa atin, na inilalayo niya tayo sa kasalanan at inilalapit niya sa kanyang sarili. And of course, yung process na inilalayo tayo ng Diyos sa kasalanan,
Masakit yun, mabigat yun, kasi kailangan nating talikuran yung mga comforts that we once knew. Pero bahagi ito ng paghahanda ng Diyos para tayo ay maihanda sa kanyang kaluwalhatian. And so for Moses, ang tanong sa kanya, nasan ba talaga siya? Which is his home? Ang kanya bang tahanan ay yung treasures of Egypt? O ang kanyang tahanan ay yung Diyos na kanyang mamimit dito sa Ehipto? The sanctifying hand of God calls us sometimes to suffer. But don't we ever forget that this sanctifying hand of God, though painful in a moment, this is part of God's care. And again, baka familiar sa atin yung kwentong ito na kinailangan munang magdusa bago makamit ang kaluwalhatian, of course, because greater than Moses, the Son of God passed through great sorrows in order to bring us to glory. Kaya tayo rin bilang mga anak ng Diyos, we must pass through sorrows to come to glory, that we may bear the image of the Son. And the God who cares shows himself in the man who suffered, and in his suffering being sanctified. And so the third episode of this story, very quickly, is found in verse 23 to 25. The first episode is that the child is born. The second is that a man is exiled. The third is a nation who cried in verse 23 to 25. Now, ano nangyayari sa mga verses na ito? Israel groaned from their burden of slavery. Sabi doon sa verse 23, pagkaraan ng maraming araw, ang hari ng Ehipto ay namatay. Ang bayang Israel ay dumaing dahil sa pagkaalipin at sila'y humingi ng tulong. Ang kanilang daing dahil sa pagkaalipin ay nakarating sa Diyos. Now, we are reminded here kung ano yung kalagayan ng bayang Israel at yung dahilan kung bakit sila kailangang iligtas ng Diyos. Now, at the close of Exodus chapter 2, Moses steps aside. Yung spotlight, kanina pa nakatutok sa kanya. But at this point, he steps aside at ito na. Diyos na mismo ang sentro dito sa passages na ito. Now, kung mapansin natin, from Exodus 1 until Exodus 2 verse 22, ang spotlight ay nakatuon kay Pharaoh in Exodus 1. In Exodus 2, nakatuon kay Moses. Pero dito, in verse 23 to 25, the spotlight is focused on God. Now, this doesn't mean na ngayon lang kikilos ang Diyos, because as we have argued, mula pa nung una, nakikita dito ang unseen hand of God and His care towards His people. Now, after many days, sabi sa verse 23, that's approximately 40 years. At ganun katagal yung panahon na nagdurusa ang bayang Israel. 40 years of suffering and slavery. And they thought, namatay na ang Pharaoh, magkakaroon na ng pagbabago yung ating sitwasyon. Ang sabi dun sa verse 23, namatay ang hari ng Ehipto, pero hindi nagbago yung kalagayan ng bayang Israel. Yung pumalit sa haring ito, pinagpatuloy pa rin yung policy to enslave the people of God. And in such circumstances, naturally, the Israelites would cry out to God. Now, ang sabi doon sa verse 24, hindi ibig sabihin na ngayon lang nalaman ng Diyos at ngayon lang siya kikilos sa pagdurusa ng kanyang mga tao. Since chapter 1, hindi binabanggit ang Diyos, pero alam natin na siya yung Diyos na palaging nariyan at siya yung Diyos na palaging kumikilos sa pag-iingat sa kanyang bayan. And the point is this, kahit na ang Diyos ay gumagamit ng instruments, gagamitin niya si Moises para iligtas ang kanyang mga tao. Yan ang makikita natin the rest of the book of Exodus. But the point is this, it's God Himself who is the deliverer of His people. Dahil ang sabi sa verse 24, narinig ng Diyos ang kanilang daing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan. Verse 25, at tiningnan ng Diyos ang mga anak ni Israel at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Yung pag-iyak ng bayan ng Diyos, hindi ito napunta sa wala. May nakarinig sa kanila, may nakakita sa kanila, may nakaalala ng kanyang tipan at nalaman ng Diyos ang kanilang kalagayan. Now, the word remember sa verse 25, sabi doon, naalala ng Diyos. Verse 24, naalala ng Diyos ang kanyang tipan. Parang nasa isip natin,
Nakalimutan ba ng Diyos yung mga nangyari? At dito niya lang naalala? Kaya dito lang siya kikilos? That's not what it means. Pag sinabing remember, hindi lang basta naalala ng Diyos kaya ngayon lang siya kikilos, kundi ito na yung panahon. Ito na yung itinakdang panahon ng Diyos para siya ay kumilos. At ano daw yung kanyang naalala? Sabi sa verse 24, naalala ng Diyos ang kanyang tipan, kina Abraham, Isaac, at Jacob. He took notice, meaning alam niya kung ano nangyayari at kikilos na siya ngayon. God heard, God saw, God knew. And here is His ability to see and hear sa yung groanings ng kanyang mga tao. Ang Diyos natin, brothers and sisters, hindi lang siya Diyos na nakaupo sa langit, na nakikita ang mga nangyayari sa atin at wala siyang pakialam. Ang sabi dito sa text na ito, God saw and God knew and God remembered yung kanyang covenant. Now, ano ba itong covenant o tipan ng Diyos? Very quickly, pag sinabi nating tipan ng Diyos, ito yung kanyang relationship sa kanyang mga tao. His eternal promise that He is going to be the God of His people. It's the promise na ibinigay ng Diyos kay Eve na yung kanyang offspring would crush the devil and all his works. Ito yung promise na binigay ng Diyos kay Abraham that all the nations would be blessed through him. And amazingly, isa sa mga promise na binigay ng Diyos kay Abraham as part of His covenant is that He will deliver His descendants from the house of bondage. And you see, this is why Exodus is connected to Genesis. This is why Exodus and Genesis go together. In Genesis, doon inihayag ng Diyos ang kanyang layunin na iligtas ang kanyang mga tao. Later in Exodus, Moses will appeal to this very same covenant na kung saan habang siya nag-i-intercede sa Israel, sabi ni Moses sa Exodus 32 to 34, alalahanin mo yung covenant, yung tipan na ginawa mo kay Abraham, kay Isaac at Jacob. And at this very moment, this is the right time that God remembered His covenant. This is how Genesis and Exodus go together. And this is how Exodus connects to the larger story of redemption in the Scripture. If you belong to God, through Jesus Christ. Baka inisip natin, ano ba tong kwentong to? Ano bang silbi niyan sa buhay ko? Here's how it relates to the larger story of redemption in the Bible. If you belong to God through Christ, you belong to His covenant. At ano yung kanyang covenant? Ito yung kanyang never stopping, never giving up, unbreaking, always and forever love. Ito yung pag-ibig, tapat na pag-ibig ng Diyos, His loving kindness, faithful loving kindness to His people. And if you are part of this story, the very same God who made this covenant sent Jesus to be our Savior. And He did so because He remembered His covenant. And God remembered that He had promised, ang Diyos ay nangako ng tagapagligtas na magtutubos sa atin mula sa pagkaalipin sa kasalanan. Ang Diyos ay nangako ng anak na siya ang tutupad ng buong kautusan para sa kanyang mga tao. Ang Diyos ay nangako ng Lamb who will take the punishment for our sins. And so from beginning to end, yung ating kaligtasan ay nakabase sa katapatan ng Diyos sa pag-alala sa kanyang tipan. And if we belong to God by faith in Christ, then we are part of His eternal covenant. We have every right to every blessing that God has promised in Christ. Ang sabi sa verse 25, God knew. Napakagandang mga salita. God knew His people. Doesn't mean doon niya lang nalaman, kundi alam niya intimately ano yung nararanasan ng kanyang mga tao. The God who remembered His covenant. He's the God who sees and hears and remembers. And He's the God who knows our situation and in all our desperate needs. And what does this mean? Kung siya yung Diyos na nakakarinig, nakakakita at kumikilos ayon sa kanyang tipan, then He is a God who is worth praying to. And so the challenge to us is here. We have to call out to Him in time of need. Because prayer is our opportunity to bring our needs to God.
And we should feel free to do so. The people of Israel cried na walang indication, again, na sila'y umiyak sa Diyos. Ang sabi lang doon, they cried. But their cry did not go unnoticed. Narinig ng Diyos ang kanilang panalangin. How much more kung tayo umiyak at manalangin ng direkta sa Diyos, knowing na siya ang Diyos na nakakakita at nakakarinig. He hears all our prayers even though our prayers are sometimes just groanings. Hindi natin alam ang ating mga sasabihin sa bigat ng ating nararanasan. But even if it is just that, God hears our prayers. He remembers that we belong to Him by covenant sa ating Panginoong Jesus. Then He answers prayers. Dahil nangako ang Diyos, He is faithful in His promise, then we may ask. We can come to Him and ask for something in the name of Jesus Christ. That is, in the name of our covenant head. Para tayo ay makasigurado na tayo ay diringgin ng Diyos. Now, of course, kahit hindi tayo manalangin, gagawin ng Diyos yung kanyang layunin sa atin. But He decreed na gamitin ang panalangin para tayo ay mapalakas at tumawag sa Kanya. At He decreed to use prayer to fulfill His purposes. The Bible says we must pray. Jesus commands us to pray. And we are to pray for no other reason than this, that God hears and answers prayer. This is the God who cares, who shows Himself in times when His people cry. And so how do we respond to this story? We know, nakita natin sa kwentong ito, that God is the God who cares for His people. God is not just a God from afar, but He is a God who is near. Nakita natin yan sa kwentong ito na ang katangian ng Diyos, siya yung nakakakita at hindi lang nakakakita, nakakarinig at hindi lang yan, nakakaalam ng sitwasyon ng kanyang mga tao. And that's what we saw as an attribute of God in this story. But more than that, how do we respond to this story? Karamihan ng chapter na ito nakafocus kay Moses. Dahil si Moses ang magiging tagapagligtas ng Israelites from the bondage of slavery in Egypt. But this Moses, Scripture says, points us to the greatest Moses. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus who rescued us with a greater deliverance from the deliverance of Moses. Si Moises, inilabas niya ang mga tao ng Diyos mula sa pagkailipin sa Ehipto. Pero si Kristo, bilang greater Moses, He transferred us from one kingdom to another. He transferred us from the kingdom of darkness to the kingdom of light. And if we have friends here who doesn't know this greater Moses, kaibigan, kailangan mong makilala ang mas dakilang Moises sa kwentong ito. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus na siyang kayang magpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At totoo ang kaligtasan na kanyang inihahatid sa kanyang mga tao. Totoo na kaya niyang paghilumin ang anumang mga epekto ng kasalanan. Totoo na kaya niyang iligtas ang isang tao mula sa guilt of sin. Totoo na kaya niyang patawarin even the greatest of sin if you come to this greater Moses. If you come to this Jesus Christ who will free you from the bondage of sin. Kailangan mo siyang kilalanin. Kailangan mo siyang sambahin. Dahil kagaya ng ating nakita, He's so big. He's so transcendent. But at the same time, He is the God who is near. Here's a God who rules over all. Yan ang makikita natin sa kwentong ito. He is a God who rules over all. Lahat ng mga maliliit na pangyayari, yan ay kontrolado niya. Yet, this God is not far. This God is near. And He knows the details of the lives of His people. At ang sabi sa Psalm 84 verse 11, walang mabuting bagay ang ipinagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Brothers and sisters, let's worship this God who is near and who shows His care for us, His people. Tayo magtapos sa panalangin.
Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa comfort na nagmumula sa inyong mga salita. At nagpapasalamat kami sa comfort na walang iba nagmumula sa inyo. Because as you said in your word, your comfort is realized in the great comforter who came, our great high priest na marunong makiramay sa aming mga kahinaan, mga tinukso sa lahat ng paraan, gayon may walang kasalanan. And Lord, this drives us to come boldly before your throne to receive mercy and grace in time of need. Thank you, Lord, for showing us that you are the God who cares. And Lord, may we worship you even more. May this message result to our obedience of your word. And may this result to even more trusting in your name. Because we know that you are going to win. And you know your people. And in your time, you will act. And you will deliver us from our journey here in this earth. And so may you be glorified in the proclamation of your word. This we pray in Jesus' name. Amen.